Hi, hello mga ka-channel. I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa Cisco Packet Tracer. Pero bagong lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga nag-like and shares, and mostly sa mga nag-subscribe. Thank you very much, lalong-lalo na sa inyong mga support dito sa ating online classroom tutorial. So, shoutout ko lahat ng estudyante ng Systems Plus Computer College. Okay, so let's get started. So, as what I said guys, pag-uusapan natin yung Cisco Packet Tracer. So, ibig sabihin, ito, isa siyang network simulation tools developed by the Cisco system. So, it allows you to design and experiment with computer networks in virtual environment. So, without needing any physical hardware, no? Parang ano siya, no? Gaya ng mga computer-aided design or CAD program, pero dito for network. So, meron tayong mga some key features of the Cisco Packet Tracer. Yung number one, yung drag and drop interface. Yung si Packet Tracer provides a user-friendly interface where you can easily drag and drop the various networking devices like the mga routers, switches, computer, and servers para makabuild tayo ng inyong tinatawag natin na network topology. Okay, so dito makikreate tayo ng local area network. Okay, so pag sinabi natin local area network, ito yung collection of interconnected devices that are geographically close to each other, no? Typically within a single building or campus. Okay? Local area networks allows these devices to share resources and communications with each other. Ngayon, pag dito naman sa tinatawag nating hub, okay? So, discuss natin ano nga ba yung hub. Okay, napaka-importante guys yung ano nga ba para saan yung hub na yon. Okay. So, yung network hub is like a device that functions like the central connection point to multiple devices on a network. So, imagine natin guys, it as a central hub with multiple spokes reaching out to various devices. So, yung purpose nito guys is to facilitate communication and data sharing between these devices. Or network hub typically looks like a small box with a bunch of light do sa harap niya, di ba? The number of lights will corresponds to number of ports the hub has, which usually somewhere between 4 and 12 ports. So these ports will be where you connect your Ethernet cables from your devices to the hub. Okay? So ngayon, let's go to our Cisco Packet Tracer workplace. Then mag-create tayo ng ating simple local area network. Okay, so ngayon, kung makikita natin dito sa ating screen, yung ating work area or workplace, na kung saan dito tayo gagawa ng ating mga activities, no? By drag and drop down yung mga devices na mga kailangan natin. Dito sa lower left side, ito yung mga devices like router, the switches, the hub, the wireless device, and yung connections. Okay? Sa connections naman, meron tayong crossover or straight through, crossover, the fiber, and yung coaxials. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, magda-drop down tayo ng hub. Okay? Na-discuss natin ng kung ano ba yung function ng hub. And once na-click ko yung itong hub, makikita natin yung physical device. Meron siyang 6 na ports and yung on and off switch. So, mamaya, i-elaborate natin mamaya para saan nga ba yung on and off. Right? Ngayon, magta-drop down din tayo ng 6 na PC, no? Yung generic. So, meron tayo PC1. Okay, so PC2, PC3, 4, 5, 6. So, bakit 6 lang? Kasi yung port natin, 6 lang yung hub natin, 6 na port lang yung available. Okay, ngayon ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng mga connections, yung PC, connected natin doon sa hub, then
yung bawat PC, mag-assign tayo ng kanya-kanyang mga IP address para magkaroon sila ng communication bawat isa. Okay, so click natin yung straight through. Click. Okay, pass Ethernet. Click natin dito sa hub. Port 0. Hanggang sa makompleto natin hanggang dito sa 6 port 1. Okay, ito yung port number 2. Next port number 3. Okay, port number 4 and yung port number 5. Okay, so click na natin siya, no? Ano natin ulit yung connection. Okay, so bakit naka-red? Yun. So, ibig sabihin kapag naka-green, connected na yung ating mga pieces no sa hub, no? Pag-click ulit yung hub, kapag halimbawa, ang ginawa ko rito guys, i-off ko muna, no? So, lahat yan is naka-red. So, dapat i-ano natin siya i-on. Right. Ngayon, ang gagawin natin dito guys, maglalagay tayo ng mga IP address sa bawat isa. Okay? Click natin yung PC1. Punta tayo ng desktop. Then yung IP configuration. So, dapat naka-static siya. Then, maglalagay tayo ngayon 192.168.10.1. Then, yung subnet mask na 255.255. Okay? Then, ang gagawin nga lang yan, kukopyahin na lang natin siya. Okay? Click natin sa PC2, desktop, IP configuration, Control B, Control B, then subnet, yung IP address, so Control B. So, click natin yung subnet mask. Okay, nagamit na rin pala yan. So, gawin natin siya ng 192.168.10.2. Then, 255. Click natin yung sa pangatlo, desktop, IP, 192.168.10.3. Okay. Dito tayo ngayon sa 4, desktop, 192.168.10. Okay, nasaan tayo? .4. Okay, so .4. Then, subnet mask. Okay, then dito naman, desktop, 192.168.10.5. Subnet mask. And desktop, okay, so 192.168.10.6. So, kompleto na siya. So, ibig sabihin, meron na silang connection sa bawat isa, no? From PC1, PC2 hanggang PC6 dun sa ating hub, no? Ngayon, after na mabigyan natin sila ng mga IP address, no? So, check natin kung meron silang communication with each other, no? By clicking the command prompt. So, punta tayo sa PC1. Ito tayo sa PC1 and click natin yung command prompt. So, ping space 192.168.10.3, no? 3 muna tayo. Okay, so meron tayong reply. So, meaning, once na reply, ibig sabihin, all computers are able to communicate with each other. So, meaning, nakapag-create na tayo ng local area network. So, para mas maintindihan pa natin yung principles at functions ng hub, no? Ang gagawin natin guys, dito sa lower right side, yung real time, tsaka yung tinatawag natin na simulation. Okay, so, ano muna tayo, no? Ping space 192.168.10.6 kasi 6 na PC siya, dapat magre-respond siya ng reply. Okay, so ibig sabihin, connected na yun lahat.
Okay, ngayon ang gagawin natin guys, dito sa real time, click natin yung simulation. Okay, so X lang natin yan. Okay, so mag-add tayo ng tinatawag nating simple PDU, no? So click natin dito sa PC1 and doon sa PC6. Okay, so ibig sabihin niyan guys, pag click natin yung PC1 as our source, ito yung PC6 natin, yung tawag dito is our destinations computer. Then, makita natin below, yung kapag yung computer natin is in progress dahil we are in simulation mode. So, tingnan natin, no? Nakalagay dyan in progress. Kasi nasa ano tayo, di ba? Na simulation. Okay? So, let's start. No? Ika-capture natin ngayon. Okay? So, nag-send sa do kay Hub. Then, kapag si Hub naman, mag-send from PC1 to PC6. Then, kano din, kapag i-forward, si PC6, yabalan niya kay Hub. Then, si Hub naman, i-distribute niya from 0 to 5. Okay, so ganun lang guys kasimple on how to create what we call ating activity number 1 in Packet Tracers. Okay, so thank you for watching. See you on my next tutorial. Okay, so bye-bye.